Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in the world. This is Grace, and today I will show you my Carnosa collection. So, late na naman yung episode natin today at dahil dyan, wala nang patumpik-tumpik pa, simulan natin sa very first Carnosa na nagkaroon ako, which is the Hoya Carnosa Crimson Princess. So, actually, hindi na ito yung first Crimson Princess ko. Pero ito yung second pot ko, I got a Lusher pot. So, ito, pero ayan, nakita niyo na rin to before kasi gumawa ako ng, ano ba tawag doon? Rescue video before dito sa Carnosa. Tapos okay naman siya ngayon. Medyo nag-dieback lang yung isang branch. Pero okay naman siya. Na successful naman yung rescue mission nun. Marami na lang din ibang nangyari in between that video and today. So, ayan siya ngayon. Next, I had, ano pa ba yung nagkaroon ako? I had Crimson Queen also before, pero binenta ko din. Kinip ko na lang yung inner variegated kasi bias naman talaga ako sa inner variegated. So, yun. So, ano pa bang meron dito? I had Freckles, pero binenta ko din yun. Kasi, yun. Mas gusto ko yung nagpipink. Compacta. So, nagkaroon ako ng green compacta, yung regular, pero binenta ko or pinamigay. Pinamigay ko pala ata. I just kept the variegated one. So, I have here the outer variegated and the inner variegated. I don't know, Regalis ata yung outer variegated. And then the inner variegated is Mauna Loa. Anyway, so, ito yung dalawa. Medyo nasa hindi magandang kalagayan ang Mauna Loa, pero try natin yan i-revive or i-propagate. Medyo nangayayat siya pero nililigan ko na siya. So, tingnan natin sa mga susunod na araw. Sayang kasi mahaba na yan. And pagka maganda yung panahon, nagpipink siya. So, it's very pretty. Yan naman talaga yung gusto ko sa Hoya. So, mas na-appreciate ko yung outer variegated than the inner variegated kasi mas kita yung variegation niya. Pero kahit na ganun, ganda pa din nila pareho. I want to have a lusher pot of this. So far, meron lang a few vines yung pots ko or isa pa lang nga dun sa Mauna Loa ata. Pero yan, ngayon baka ma-chop ko siya kasi nga nangayayat siya at baka kailangan niya ng tulong. Nahirapan siyang i-hydrate yung buong vine. So, i-chop natin. Baka makatulong yun sa kanya. Ano pa ba? Ano pa bang Carnosa meron? So meron akong Nova Ghost kasi kinuha ko siya nung parang gusto ko lang i-try. Kasi eventually gusto ko ng Argentine Princess pero natatakot pa ako. So, Nova Ghost yung una kong kinuha. Tapos, nung nagkaroon ako ng biased yarn, yung nagkaroon ako ng Argentine Princess, nilabas ko siya. Tapos nasunog siya sa labas kasi summer pa din. So, ayan na siya ngayon. Pero mag-recover naman yan. Very alive pa naman siya. Hindi na lang maganda yung mga dahon sa ngayon. Pero ayun, tutubo pa naman. May mga new growths na din. Ulit. So, nakuha ko siya kasi ng mas maliit. I think, nakuha ko siya ng propagation size, 1 node, na may shoot pa lang siya nun. So, madami na siyang naidahon sa akin, pero sinunog ko siya this summer. Okay, so dahil nabanggit ko na, next is the Hoya Argentine Princess. This is new. Siguro a few videos ago lang siya. Nasa haul pa siya nun. Kakabili ko lang. So, finally, nagkaroon tayo naputol. But anyway, yun. Argentine Princess, Wishlist Hoya, na natupad natin this year. It's that. So, next is our Hoya Holiana, which is another super duper tagal na wishlist.
tagal ko siyang hinahanap. Tapos every time, tinatanong ko siya. Minsan may nakikita ako pero yun, namamahalan pa ako. But this time, nakita tayo ng magandang specimen. And I think sulit naman na siya sa price. So, pinush na natin. Ayan, ngayon nagkakaroon siya ng new growth. Nag-new growth na siya sa akin ulit. And purple, yan, small and curly and purple. Nagsa-sun stress. Siguro yun na lang nga ang kulang natin sa ating experience. Hoya bloom. Wala pa ata akong any carnosa na nag-bloom sa akin. Kahit yung Crimson Princess na sobrang tagal na. Pero yan, antayin natin yan. Next. Hoya carnosa. Carnosa pala to, hindi ko alam. AH074, which is also known as Carnosa Moon something. I will show in the label. ID. Ilalagay ko na lang dyan yung ID. Kasi nakalimutan ko. So, yun. Ito naman, very silvery. Matagal na rin to sa akin. Tapos, lush na siya nung nakuha ko. Pero hindi siya masyadong nag-grow sa akin. Although recently, medyo nag-down siya. Pero ang tagal-tagal niyang walang ginawa. Medyo nag-revert din yung ibang growth. So, ayun, nasa baba kasi siya. Hindi ko siya naiangat. Pero yung medyo recent niya na growth, may silver naman. Tapos, so bumabalik siya. Hindi naman siya parang forever na reverted. Kung i-expose mo sa enough sun, babalik naman yung silver niya. So that's AH074. Another one that we have is Hoya Wilbur Graves. Silver. Ito ay Silver Wilbur Graves. Ito, akala ko skip ko na din, pero nakakita tayo ng magandang teal. So, kinuha na natin. Medyo marami na rin siyang naidahon sa akin. And nag-blush siya kung saan ko siya nilagay. Medyo naarawan siya doon. So, minsan nakikita ko siyang nagpipink. Hindi ko alam kung kita sa video, pero ayan siya ngayon. Nalagyan ko na rin ng trellis kasi umaba na rin siya sa akin. Carnosa Wilbur Graves Silver. Ito yung outer variegated ko na kinip ko. This is Hoya Suzy Q. So, nilet go ko nga yung Crimson Queen ko kasi, diba? So, bumili ako ng Suzy Q kasi, yun, medyo kakaiba siya. May iba yung shape niya than Crimson Queen and Crimson Princess. So, pinili ko na lang na i-keep ay Suzy Q. So, Suzy Q, outer variegated siya, but it has abs or basta may parang mas curved, curly yung leaves niya. More like Crinkle 8 kasi yung Crinkle 8 ata yung regular version niya. So, the Suzy Q is the outer variegated version of Crinkle 8. Ito yung sa akin, recent lang din to, medyo a few hauls ago lang din. But may new growths na siya and ayan, nagpipink. So happy. Queen ko kasi before, sobrang liit lang na part ng edge yung may variegation. So, yun. Hindi ako masyadong nasatisfy kaya nilet ko. But anyway, here's the Suzy Q. Pero yan, sabi ko, ayoko ng outer variegated. Mas gusto ko inner variegated. Pero marami rin tayong outer variegated sa Carnosa. So, the next one is our Hoya Purple Pride. So, this one, sabi nila, same lang daw yung Purple Pride sa Flamingo Dream. Pero, hindi ko naman yun ma-confirm. I have the Purple Pride. Purple Pride yung nasa ID niya. Nung binili ko siya. And, ayan, okay naman din. Pagkabagong tubo ay pink. And, depende lang din, no, sa kung exposed siya sa heat and brightness. Kasi yung sa akin medyo hindi masyado nasa lilim siya. So, light pink. Pero yung isa na medyo mas naarawan. So, yan. So, this one, the Purple Pride, I have the original pot. My original pot is outside dito. Ayan siya.
light pink na, pero nung mas dark yung pink niya nung bagong tubo eh. And ayun nga, so dyan, nasa lilim siya, lalo ngayon sa panahon na to. Hindi siya masyadong naarawan, so hindi masyadong bright yung pagka-pink, but may isang propagation na mas naarawan. Mas maliwanag yung light sa kanya, and yun, mas dark yung new growth niya, mas dark pink, mas pack pink. So, yun. So, that's Carnosa Purple Pride. And, ayun, meron din pala akong Crinkle 8 na Lush sa labas. Ayun. Wala naman ako masyadong masabi sa Crinkle 8 kasi nasabi ko na may abs siya. May abs siya, ayun, Carnosa. Pero kahit yun, na sobrang lush na, hindi ko napansin na merong or nag-flower. Siguro kasi natatakpan siya ng ibang halaman. I don't know. Gusto ko siyang gumapang sa sa gilid ng bahay namin, sa wall namin. Ayun. Pero hindi pa ata siya gumagapang doon. So anyway, that's it for today. Thank you for watching this video. So that's my Hoya Carnosa collection. So ito, nag-promise ako sa Carnosa na hindi ako masyadong bibili ng marami. Meron lang akong pili na kukunin or i-collect, which is yung Crimson Princess nga. Hindi pa ako nangangarap ng Argentine Princess kasi, ayun, mahal siya. And nung nag-start ako, ayoko nga sanang bumili ng sobrang mahal. So, yun. Sabi ko, magkikip lang ako ng gustong-gusto ko talaga. So, sa Carnosa, medyo nagawa natin yon. Nakapag-let go tayo ng hindi natin masyadong bet. Some are sold, some are given away. So, yun. Kung ano lang yung gusto natin. Sa La Carnosa, medyo narlibang tayo eh. But yun. Okay naman din. So, this is my Hoya Carnosa collection so far. I don't think may dadagdag pa ako kasi nakuha ko na yung last wishlist Carnosa ko, which is yung Juliana. Tupad na natin, yes. So, yun. I don't think madadagdagan pa ito unless may biglang sumulpot na magandang Carnosa na lalamang sa Argentine Princess at Juliana. But yun, happy na ako dito sa collection na to, ng Carnosa. Gusto ko na lang talaga ma-experience mag-flower. That's it for today. Next week, siguro, yung the rest of the Hoyas na nasa loob ng bahay. Yun, indoor Hoyas na kinikip ko. Ayan, nakikita nyo na yung iba. Focus natin sila next week. So, stay tuned for that. For now, thank you for watching. Kung umabot kayo dito, sobrang salamat. See you in the next video. Thank you for growing with me. Bye!